Sa bawat paglubog ng araw sa gitna ng karagatan, may mga pangarap na binubuo. At sa bawat paghampas ng alon, may mga pusong sinusubok. Mga kababayan, ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay kwento ng isang marino na inialay ang buhay sa dagat para sa pamilya. Ngunit ang natagpuan ay isang bagyo ng pagkakanulo sa sarili niyang tahanan. Ate Mel, magandang gabi po sa inyo at sa lahat na nakikinig sa programa ninyo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Mario, 35 anyos. Isang seaman, isang ama, at isang lalaking minsang inakala na ang pag-ibig na iniwan niya sa Pampang ay kasing tapat ng karagatang araw-araw niyang binabagtas. Alam mo ba Ate Mel, may kakaibang kapayapaan dito sa gitna ng dagat. Kapag gabi at nakatingin ka sa kawalan, parang nilalamon ka ng kadiliman. Ang taming naririnig mo lang ay ang ugong ng makina ng barko at ang banayad na paghampas ng alon. Sa mga sandaling yon, isa lang ang iniisip ko, ang pamilya ko. Ang asawa kong si Luziel at ang kaisa-isa naming anak na si Marco. Sila ang parola ko, Ate Mel. Sila ang ilaw na gumagabay sa aking pabalik sa dalampasigan. Labing 2 taon na po akong marino. Bata pa lang ako, pangarap ko na to. Laki ako sa tabing dagat at para sa akin, ang mga barko ay parang mga higanting ibon na nagdadala ng mga pangarap sa iba't ibang dako ng mundo. At ang pangarap ko, simple lang naman, ang may ahon sa hirap ang pamilya ko. High school sweethearts kami ni Luziel. Siya yung tipo ng babae na kapag ngumiti, parang humihinto ang mundo mo. Ipinangako ko sa kanya, balang araw Luziel, bibigyan kita ng buhay na hindi man na kailangang problemahin ng bukas. At ang pagsampa ko sa barko ang nakita kong katuparan ng pangakong yun. Bago ako umalis sa unang kontrata ko, kinausap ko ang best friend ko, si Jomar. Si Jomar, Ate Mel, hindi lang siya best friend, kapatid ang turingan namin. Sabay kaming lumaki, sabay ng harana, sabay nangangarap, siya ang naiiwan kong bantay. Sabi ko, Jomar, bro, ikaw na ang bahala sa mag-ina ko. Ikaw ang mga mata at tenga ko habang wala ako. Tumawa siya nun, tinapik ang balikat ko at sinabing, "Kang mag-alala, Mario. Sagot ko sila. Walang pwedeng manligaw dito kay Luziel kundi multo mo lang." At naniwala ako. Buong buo. Sa loob ng 10 taon, Ate Mel, ganoon ang sistema namin. 6 na buwan sa laot, 3 buwan sa lupa. Bawat sahod, halos lahat pinapadala ko. Nagpatayo kami ng bahay, nakabili ng konting sasakyan, napag-aral namin si Marco sa magandang eskwelahan. Sa bawat video call, nakikita ko ang bunga ng sakripisyo ko. Ang mga ngiti nila ang gasolina ko para kayanin ang lungkot at pagod. Si Jomar, lagi siyang andyan. Kapag may nasira sa bahay, siya ang gumagawa. Kapag may emergency at kailangang isugod sa ospital si Marco, siya ang takbuhan ni Luziel. Siya ang naging kanang kamay ko, ang tulay ko sa pamilya ko. At ako naman, abot langit ang pasasalamat ko sa kanya. Sa bawat uwi ko, sagot ko ang lahat. Para ko na siyang binuhay na rin Ate Men bilang ganti sa utang na loob. Pero ang hindi ko alam, habang binabagtas ko ang mga karagatan sa buong mundo para itaguyod sila, sa tahanan na pinaghirapan ko, may ibang bagyo na palang nabubuo. Isang bagyong sisira, hindi lang sa mga pangarap ko, kundi pati sa pagkatao ko. Nagsimula sa maliliit na bagay. Dati si Luziel, kahit anong oras ako tumawag, sasagutin niya. Kahit madaling araw pa dyan sa Pilipinas, gigising siya para lang makita ako. Pero nitong huling kontrata ko, parang nag-iba.
Madalas, hindi niya sinasagot. Ang dahilan, nakatulog na raw o mahina ang signal. Kapag nagkakausap kami, parang laging pagod, laging iritable. Okay ka lang ba, mahal? May problema ba? Tanong ko sa kanya minsan. Pagod lang ako, Mario. Alam mo na, sa bahay, sa bata. Stress lang, sagot niya. Kinakabahan ako. Pero pinapawi yun ni Jomar. Tatawagan ko siya. Bro, kamusta si Luziel? Nag-aalala ako ah. Sasabihin niya, okay lang yun bro. Alam mo naman mga babae, may tuyo minsan. Huwag mo masyadong isipin. Ako ang bahala dito. Magtrabaho ka lang dyan. Yung mga salitang yun, Ate Mel, yung ako ang bahala dito, yan ang kumakalma sa akin. Yan ang pako na kinakapitan ko. Ang kapatid ko, ang best friend ko, binabantayan ng pamilya ko. Ano pang dapat kong ikabahala? Hanggang isang gabi, habang kausap kong anak kong si Marco sa video call. 7 taon na siya noon. Masaya siyang nagkukwento tungkol sa bago niyang laruan. Papa, Tito Jomar bought me a new robot. He's here every day now. He even sleeps in the guest room sometimes when it's too late. Parang may malamig na kamay na humaplos sa bato ko, Ate Mel. Lagi siyang andyan, anak. Gabi-gabi? Yes, Papa. He and Mama are always talking. They're best friends too. Pagkatapos ng tawag na yon, hindi na ako mapakali. Inisip ko, baka praning lang ako. Baka sobrang pagod lang at namimiss ko sila. Pero yung sinabi ng anak ko, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Kinabukasan, tumawag ako kay Luziel. Sinubukan kong maging kalmado. Mahal, lagi raw dyan si Jomar? Natahimik siya saglit. Oo. Alam mo na, tinutulungan ako sa mga gawain. Minsan dito na naghahapunan. Sabi ni Marco, minsan dyan na rin natutulog. Narinig ko ang pagbabago sa tono niya. Ano ka ba naman, Mario? Sa guest room naman. Gabi na kasing umuuwi, delikado sa daan. Ano bang iniisip mo? Wala naman. Nagtatanong lang. Pero alam mo yung pakiramdam, Ate Mel? Yung pakiramdam na may mali? Yung instinct na nagsasabing may hindi tama? Simula noon, naging impyerno ang bawat araw ko sa barko. Ang dating kapayapaan sa dagat, naging isang malawak na kulungan. Bawat alon, parang bumubulong ng pagdududa. Isang araw, hindi ko na natiis. May pinsan ako na kapitbahay lang namin. Tinawagan ko siya. Mela, pasuyo naman. Pwede mo bang tingnan kung anong nangyayari sa bahay? Huwag mong ipahalata ha. Nag-aalala lang talaga ako. Ayaw pa niya noong una pero napilit ko rin. Makalipas ang 2 araw, nag-message siya. 1 litrato lang. Ate Mel, 1 litrato na gumuho sa buong mundo ko. Yung sasakyan ni Jomar nakaparada sa garahe namin. Ang oras sa message, 1:00 ng madaling araw. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinitipa ko ang numero ni Luziel. Sinagot niya, inaantok pa. Mario, bakit? May problema ba? Nasaan ka? Tanong ko, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Nasa bahay, natutulog. Ginising mo ko. Asan si Jomar? Biglang natahimik sa kabilang linya. Ilang segundo ng katahimigan na parang 1,000 taon. Anong Jomar? Bakit mo siya tinatanong? Wala siya dito. At doon, Ate Mel, doon na ako sumabog. Sinungaling! Huwag mo akong gawing tanga, Luziel! Alam kong andyan siya! Alam kong andyan ang sasakyan niya! Umiyak siya. Mario, hindi yan totoo. Nananaginip ka ba?
Pero narinig ko, Ate Mel. Sa likod ng mga higbi niya, narinig ko ang isang boses. Boses ng lalaki. Mahina, pero pamilyar. Sino yun? Boses ni Jomar. Parang pinagsakluban ako ng langit at dagat. Ang hangin sa baga ko biglang nawala. Ang lakas sa mga tuhod ko biglang naglaho. Nabitawan ko ang telepono. Yung taong tinuring ong kapatid, yung babaeng pinangakuan ko ng magandang bukas, sa iisang kama, sa iisang bahay na ako mismo ang nagpagawa mula sa bawat patak ng pawis at luha ko. Kinabukasan, tumawag si Jomar. Umiyak sa telepono. Bro, patawarin mo ako. Lasing lang kami. Nadala ng tukso. Bro, hindi ko sinasadya. Hindi ako nagsalita. Nakikinig lang ako sa mga kasinungalingan niya. Bro, mahal na mahal ka namin. Nagkamali lang kami. Itatama namin to. Doon ako nagsalita. Mahinahon, malamig, parang yelo. Kailan pa, Jomar? Hindi siya sumagot. Tinanong kita, kailan pa nagsimula ang katarantaduhan nyo? Bro, sabihin mo sa'kin. Sigaw ko. Narinig yata ng buong barko. At sinabi niya, 1 taon na, Ate Mel. 1 taon na nila akong ginagago. Sa loob ng 1 taon, habang kayakap ko ang unan sa gabi at iniisip kung kumain na ba sila, sila pala ang magkayakap. Habang tinitiis ko ang mga bagyo sa dagat, sila pala ay gumagawa ng sarili nilang bagyo sa likod ko. Ang best friend ko, hindi lang niya alam, Ate Mel. Siya pa ang taga-konsintep. Siya ang tagahatid sundo. Siya ang tumayong ama ng anak ko at asawa ng asawa ko habang ako ay nagpapakamatay sa trabaho para sa kanila. Yung mga panahon na sinasabi niyang, ako ang bahala dito, totoo pala, siya nga ang bahala sa lahat. Ang sumunod na 2 buwan ng kontrata ko ang pinakamahabang 2 buwan sa buong buhay ko. Hindi ako kumakain, hindi ako natutulog, nagtatrabaho ako na parang makina. Ang mga kasama ko sa barko, nag-aalala na sa akin, pero wala akong masabihan. Paano ko sasabihin na yung 2 taong pinagkakatiwalaan ko, yung 2 haligi ng buhay ko, sila mismo ang nagwasak nito? Gusto kong umuwi, gusto kong manakit, gusto kong magwala, pero anong gagawin ko? Nasa gitna ako ng dagat. Literal na napapaligiran ng tubig pero pakilamdam ko, ako ang pinatuyuan ng lahat. May isang gabi, Ate Mel, umakyat ako sa deck ng barko. Sobrang lakas ng hangin at ulan. Naisip ko, 1 hakbang lang. 1 hakbang lang at matatapos na ang lahat ng sakit. Wala ng lungkot, wala ng pagod, wala ng kirot. Pero habang nakatingin ako sa galit na mga alon, biglang pumasok sa isip ko ang mukha ng anak ko, si Marco, noong huli naming pag-uusap. Papa, I love you. Come home soon. At doon ako napaluhod. Umiyak ako na parang bata. Ibinuhos ko lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng panghihinayang sa ulan. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Anong kasalanan ko? Ang magmahal? Ang magsakripisyo? Ang magtiwala? Isang matandang marino, si Tatang Romy, ang lumapit sa akin. Inabutan niya ako ng kape. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya lang akong tumahan. Nang medyo kalmado na ako, sabi niya, "Anak, ang dagat, parang buhay yan. Minsan kalmado, minsan may bagyo. Pero kahit gaano kalakas ang bagyo, laging sumisikat ang araw kinabukasan.
Huwag mong ngayaang lunurin ka ng bagyo ng iba. Sarili mong barko yan. Ikaw ang kapitan. Yung mga salitang yun, Ate Mel, yun ang naging angkla ko. Ako ang kapitan ng buhay ko. Nalubog man ang barko ko dahil sa pagkakanulong nila, pero ako, buhay pa. Marunong akong lumangoy. Pag-uwi ko ng Pilipinas, hindi ako nag-iskandalo. Dumiretso ako sa bahay. Naabutan ko sila doon. Nagulat pa sila. Si Luciel umiiyak, si Jomar hindi makatingin sa akin. Mag-empake na kayo. Sabi ko, malamig pa rin ang boses ko. Mario, mag-usap tayo. Sabi ni Luciel. Tapos na tayong mag-usap. 1 taon kayong nag-usap sa likod ko. Tapos na. Kunin niyo lahat ng gusto niyong kunin. Damit, gamit. Pero yung anak ko, maiiwan sa akin. Walang nagawa si Luciel. Siguro alam niyang wala na siyang karapatan. Si Jomar, sinubukan niyang lumapit. Bro, patawad. 1 suntok lang, Ate Mel. 1 lang. Sa lahat ng sakit at galit na kinimkim ko, doon ko lang inilabas. Pagkatapos noon, tumalikod na ako. Ang hirap ng simula. Kinuha ko ang anak ko at umupa muna kami ng maliit na apartment. Ibinenta ko ang bahay at sasakyan. Lahat ng nagpapaalala sa kanila, inalis ko. Nag-file ako ng legal separation. Masakit, Ate Mel. Sobrang sakit na makita mong yung mga pangarap na binuo mo para sa kanila, ikaw mismong magigiba. Pero sa bawat araw na kasama kong anak ko, unti-unti akong naghihilom. Nakikita ko sa mga mata niya ang dahilan para bumangon ulit. Para sa kanya, kailangan kong maging matatag. Sumampa ulit ako ng barko pero iba na ngayon. Hindi na ako nagpapadala ng lahat ng sahod ko. Natuto akong mag-ipon para sa sarili ko, para sa kilabukasan naming mag-ama. Natuto akong unahin ang sarili ko. Narealize ko, Ate Mel, na bago ka maging parola para sa iba, dapat siguraduhin mo munang may sarili kang ilaw. Ngayon, 3 taon na ang nakalipas. Si Marco, lumalaki ng isang mabuting bata. Ako, heto pa rin, isang marino. Pero hindi na ako yung Mario na dati. Mas matatag, mas maingat, mas marunong nang magpahalaga sa sarili. Nabalitaan ko, hindi rin nagtagal sila Luciel at Jomar. Siguro, yung relasyon na itinayo sa pagkakanulo, babagsak at babagsak din. Hindi ko na sila inisip. Pinatawad ko na sila, Ate Mel. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Para mapalaya ko na yung sarili ko sa galit na matagal bumilanggo sa akin. Dito sa gitna ng dagat, sa parehong lugar kung saan ko naramdaman ng sukdulan ng kalungkutan, dito ko rin natagpuan ng kapayapaan. Ang dagat na minsang naging saksi sa pagkalunod ko, siya na rin ngayon ang saksi sa muli kong pag-ahon. Ate Mel, natutunan ko na ang pinakamatinding unos sa buhay ay hindi yung mga bagyo sa dagat, kundi yung mga taong akala mo nga'y kanlungan mo, pero sila pala ang ulan na babasa at gagambala sa'yo. At sa lahat ng mga kapwa ko OFW, lalo na sa mga marino na kasama ko sa laot, alam kong hindi madali ang buhay natin. Ang sakripisyo ay kakambal na ng pangungulila. Pero sana, huwag nating kalimutan na sa bawat pag-alis natin, dapat may iniiwan din tayo para sa sarili natin. Mahalin natin ang ating sarili, dahil sa huli, tayo lang din ang sasagip sa ating paggalunod. Mga kababayan, ang kwento ni Mario ay isang paalala na hindi lahat ng unos ay nagmumula sa dagat. Minsan, ang pinakamasasakit na alon ay nanggagaling mismo sa mga taong inaakala nating ligtas na dalampasigan. Ngunit tulad ng itinuro ng dagat, matapos ang bagyo, laging may pagsikat ng araw. Sa kabila ng sakit ng pagkakanulo, pimili ni Mario ang bumangon para sa anak niya at para sa sarili niya. Sapagkat ang tunay na lakas ay hindi ang kakayahang lumaban sa bagyo, kundi ang kakayahang magpatuloy kahit basang-basa at sugatan. Kaya sa lahat ng ating mga marino at kapwa OFW na nakikinig, naway magsibi itong paalala, mahalaga ang pamilya.
Pero huwag nating kalimutang mahalin din ang ating sarili. Muli, ako po si Ate Mel at ito ang kwentong OFW, kung saan ang bawat luha ay may tinig at ang bawat tinig ay may kwento. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, magandang gabi at ingat po kayo lagi saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Kung mayroon kayong mga kwentong gustong marinig sa programa natin, i-comment nyo lang sa baba at huwag nyo na rin kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe para sa marami pang kwentong OFW ang inyong mapapakinggan.